I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates sa inyo tungkol kay Senator Bato mga kababayan. May paglilinaw dito si Secretary Remulla ng DILG. Pakinggan po natin kung anong sinabi dito. Pero sinabi niya dito, isa sa mga sinasabi niya, itong pagsilbi ng supina kay Senator Bato ay wala po kinalaman sa ICC. Para kumpleto detalyado, shout out sa mga Marcos Loyalist Supporters Filipino and OFW, May 11, 2026. Sabi po dito mga kababayan ng Pilipinas Today. Sabi po ng Pilipinas Today, PNP, CIDG Proof versus Senator Bato walang kinalaman sa ICC. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Tiniyak ni Department of Interior and Local Government, which is ang DILG Secretary John Vic Remulla, na walang kinalaman ng International Criminal Courts ICC sa investigasyon na isasagawa ng Philippines National Police, which is ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group, which is ang CIDG laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa umano'y kanyang pagkakasangkot sa AGK mga kababayan noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin niyan, nagsilbi sila ng supina kay Senator Bato dahil po dito sa kinasasangkutan niya sa AGK nung panahon ni Digong, dahil siya po ay ang dating PNP chief ni Digong. So ibig sabihin sa mga patayan sa iba't ibang lugar, dapat alam ni Bato yun dahil siya po ang PNP chief. So, kung wala naman siyang tinatago at walang kinalaman, walang involvement, hindi mo na kailangan ng mag-hide. Diba? Or tatakas. Sabi pa dito mga kababayan, sa ginanap na press conference na sa Kampo Krami ngayong linggo, Mayo 10, inihag ni Remulla na iisyuhan ng PNP CIDG ng supina si De La Rosa bukas para obligasyon itong magpakita sa at sumailalim sa investigasyon tungkol sa naganap ng pagpatay na libu-libong individual na sinasabing sangkot sa illegal kontrabando noong siya pa ay hipi ng pambansang pulisya. Yes! Alam nyo mga kababayan, matunog kasi po ang umiiral sa social media yung pag-aaresto sa kanya. Ika nga, may warrant of arrest galing sa ICC at mayroon tayong video dyan at may source naman tayo kung saan galing. Pero dahil dyan sa issue na yan, ika nga, nag-viral ang issue na yan, yung balita na yan na may warrant of arrest ang ICC, no? So sabi nga ni Secretary Remulla, wala pa naman daw sila natanggap, but siyempre mga kababayan, alam mo naman si Bato mailap. Kahit sabi mo wala naman talaga, tumakas, nagtago. Hindi nga nagtatrabaho eh. 'Di ba? Dapat nga pag ganun na nagtatago ka, i-withdraw mo na lang yung sweldo mo kasi very unfair naman sa taong bayan, no? Ikaw hindi ka nagtatrabaho tapos sumisweldo ka. Napaka red flag. I repeat, we are not a member of the ICC and we are not working with the ICC. This is clearly internal matter that we are doing. Giit ng kalihim. Ayon kay Remulla, nagpasya ang kanilang grupo na magsasagawa ng sariling investigasyon sa mga naganap na EGK kaugnay sa pagpapatupad ng war on drugs ng kampen ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa wala tigil ng pag-ugong na mga may na issue ng red notice laban kay Senator Bato lunsod sa pagkalat ng balita. Naglabas ng ICC ng warrant of arrest order para damputin siya. Ayun nga kaya biglang naglaho Pero so far naman wala pa naman daw, no? Pero hindi natin alam, walang usok na hindi uusok talaga, no? If ever naman nandiyan ang warrant of arrest, why not? Kung malakas naman ang ebidensya laban kay Bato, di natural hulihin. Pero alam din natin mga kababayan, according sa statement ng ICC na nakalagay doon ay kasama po ang mga co-perpetrators na kung saan isa si Bato doon. MGOS. So, uli, wala naman tayong membro, no? Hindi naman tayo membro sa ICC, kaya wala tayong pakialam sa kanila.
So, mayroon lang mga kababayan kung yung ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol para hulihin si Bato. Walang magagawa ang Pilipinas. Kailangan sumunod at makipag-cooperate sa Interpol din dahil membro tayo ng Interpol, guys, 'Di ba? Kasi ang ICC kasi wala silang sariling Interpol. Kaya humingi sila ng tulong. So anong gagawin natin? Alangan na reject. Hindi naman pwede po 'yun dahil membro tayo ng Interpol. So kailangan makipag-cooperate at hulihin ang salarin dito sa Pilipinas. Ganun lang 'yun, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Sabi po dito mga kababayan, ayon kay Remulla, nagpasya ang kanilang grupo na magsagawa ng sariling investigasyon. Ayun. Kaya dapat lang. 'Di ba? Para nang matapos itong issue na ito, si Bato naman dapat humarap din. Ayan, inulit natin binasa. Dito sabi dito, bukod sa mga reklamong iniain ng mga pelya ng mga biktima ng Ejige, gagamitin din nilang ebidensya ang naging pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa mga drugs ni Duterte para sa ikinakasang investigasyon laban kay De La Rosa. Agay! Well, dapat mahuli na siya. Nang sa ganun tuloy-tuloy ang impeachment. O, 'di ba? Pag tuloy-tuloy ang impeachment, sa Senado, ibig sabihin, kulang ng votes ang minority bloc Duterte. Nalalagasan sila talaga. Ano kaya susunod nyo, si Bongo? O, 'di ba? Or sino pa ba? Nako, mahirap to, guys, Ganun talaga ang buhay, Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Dahil kagagawan mo rin. Bukod sa mga reklamong hiniayon na yan ang mga pamilya, patay kayo ngayon, Bumuo na rin si Remulla ng Special Task Force na pangunahan ng PNP, CIDG at PNP Legal Service para tutukan ang investigasyon laban kay Senator Bato. Nako po, ayan na mga kababayan. Kaya abangan po natin. Ayan may pabaril-baril pa talaga si Bato. So yun, guys, ang aking latest updates. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo to. Eto na. Ito na mga kababayan, courtesy po ng PNP and CIDG. Kumbaga ay isinilbi na po ang subpoena laban kay Senador Bato. Ayan po, sabi po ng UNTV and Rescue, isinilbi na ang subpoena versus Senator Bato. Pagsisilbi ng subpoena sa bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao City, May 11. Ayan. Kita nyo? Ang ganda pala ng bahay ni Senator Bato. Ayan pa, guys, see? Kita nyo? Isinilbi na po ang subpoena, So, itong subpoena na ito, dapat, actually, dapat dumalo siya, Dahil, tulad dito sa issue ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil siya naman po ang PNP chief dati, so kailangan niya sagutin yun, di ba? Kung mayroon talaga siyang involvement or wala, wala naman dapat siya ikakatakot, di ba mga kababayan? Hindi mo naman dapat ikatakutat kung wala ka naman talagang kinalaman, pero dahil nga sa may nagsalita na, wala tayong magagawa, so kailangan niya sagutin yun ng harap-harapan. Alam nyo, guys, kung ako si Senator Bato, dapat maging matapang siya, harapin niya lahat ng mga aligasyon laban sa kanya, di patunayan niya sa korte na talaga wala siyang kinalaman. Ganun lang kasimple, Pero kung yung tinatakasan mo pa, yung bintang laban sa iyo, yung aligasyon laban sa iyo, di ba maghihinala ang taong bayan na baka may tinatago kasi tumatakas. Di ba ganun? Tulad ni Saldico. Kung walang ginawa si Saldico na kalukuhan, bakit kailangan pa siya magtago? Kung malinis ba naman ang pagkatao niya, di dapat harapin niya. Kaso wala di naghinala ang taong bayan. Siyempre, sino pa nga ba? Di ibig sabihin, may tinatago siya. So, dapat ganun si Senator Bato. Sayang naman, di ba? Ang kanyang posisyon bilang senador, dapat ipinagtanggol niya ang sarili niya. So, yun mga kababayan, ang kapalagayan nyo. In-upload ko nito para ma-inform kayo na totoo yung sinabi ni DILG Secretary na magsilbi ng subpoena laban kay Senator Bato
dahil dito sa aligasyon laban sa kinasasangkutan niya sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya nga ang PNP chief. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.